ng adik, 5 years old data, biktima ng adik. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang puwang ang mga adik sa mundong ito. Nagiging delikado ang lahat. Because in constitutional law, impeachment is sui generis. Unique ito. Political in nature but wrapped in constitutional process. Takot na takot lang sila. Alam natin to. Alam na natin to. Takot na takot lang talaga sila. Baka nga hindi sila takot sa impeachment yung sa trial. Ang ayaw nila talaga mangyari. Issue ng bayan, ating pagsapan! Alright, what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng bayan, ating pagsapan! Di kami natatakot sa katotohanan. Kaya naman isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. Tuloy ang pasok mga sukay, kahit mababa ang views natin, tuloy ang laban. Hindi papatinag at lalong hindi pasisiil sa mga dayuhan. Totoong laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmat. Mega love shoutout sa lahat ng suki natin dyan. Pasok na mga kayon. Marami tayong pag-uusapan in regards to issue ng bayan. Ating pag-usapan na Joe Malone TV, issue ng bayan. Happy weekend. Bukas balik trabaho, pero bago yan, pag-usapan natin netong mga issue na to. Sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban. Ang mga opinion, mga kuro-kuro ni Joe Malone TV. Pasok mga sugay. Lakayan katotohanan para sa bayan. Ayun ang sinasabi ko sa inyo Magandang good morning, happy Sunday. Today is May 24, araw ng linggo. Gaya ng sinabi ko nga kanina, maraming salamat po. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang itong channel natin. Yan na lang po yung lambing na hinihingi ko sa inyo. Sa description box natin mga kayon, meron din po tayong mga backup channel dyan. Attendance check mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba yung exact location nyo. Simulan na natin to na magkaalaman na patay. O, di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Ang sinabi nyo kay Bato, kung walang kasalanan, bakit nagtatago? Tama naman kayo doon. O eto, kung hindi talaga nagbabato, bakit kailangan magtago? O bakit hinihimok ng OSG, Office of the Solicitor General, ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon diyan sa hair follicle drug test na yan? Ngayon, ibabalik ko sa inyo, kung walang itinatago, bakit hindi gawin? Matik, walastik, alam na toits, di ba? Sinasabi ko sa inyo Okay, ganito. Ganun talaga. Kontrolado nila ang batas. So, pwede nilang gawin yan. At kaya nilang gawin. At ginagawa na nga nila. Yung pinakamalaking iskandalo sa GAA 2025, nalusutan nga nila Maaaring inimbestigahan ngayon. Pero syempre, ika nga, gaya na sinasabi ko, parang basketball lang yan. Bye-bye. Diba? Pwede nilang ipasa yung bola. O pwede nilang i-press the ball para yung oras hindi gumalaw ng matagal. Yun ang nakakalungkot doon. Balagong na naman tayo. Di ba? Balagong na naman tayo. Siyempre, hindi tayo may hawak ng ng bola Kumbaga, depensa lang tayo. Di ba? Sila, opensa. Nagigess nyo. Di ba? Ganun lang yun. O, eto. Nako, Diyos ko, Santissimo.
Ang pag-aresto kay Bato ay hindi para pabayaan ang isang Pilipino. Ito ay para papanagutin siya sa libu-libong Pilipino na dineds ni Duterte. Kaya na naman sila. Para sa taong bayan na naman ang ginagamit at paborito nilang terminology para makapanling lang ng namang mga Pilipino. Alam niyo, may nabalitaan ako, pinost ko sa Facebook ko, parang biktima ng adik, 5 years old data, biktima ng adik. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang puwang ang mga adik sa mundong ito. Mas mabuti pang wakasan mo na lang yung buhay nila kesa ano ba tawag dito? Makagawa ng kasalanan sa ibang tao na nananahimik, na namumuhay ng patas, na gusto lang mabuhay, bata man o may edad. Alam niyo, di ba? Alam niyo, ng panahon natin, 1980 ako nung panahon natin, pag may hold-upper, magnanakaw, o tinutukan ka, kukunin lang yung gusto nilang kunin sa'yo. Alahas mo, pera mo, wala pang cellphone noong time na yun Yun lang ang kukunin sa'yo. Ngayon, dededs ka pa. Lalagyan ka pa ng ribo hanggang sa tumumba ka. So, ganon. So, hindi lang yung mga gadgets, hindi lang yung buhay ang nagle-level up, pati yung dunong nila. Pati yung mga attitude, karakter, at kung paano sila mabuhay, yung pamamaraan nila, nagle-level up din. Kung dati, maswerte ka, buhay ka, kung nawala yung wallet mo, hinold up, hinuha yung pera mo, pwede mo pang pagkakitaan. Ngayon, dededs ka nila, tutuluyan ka nila, paano na? Diba? Paano mo pa mababawi yung cellphone mo kung tinuluyan ka na nila? So, yun yung difference. So, nagle-level up din di ba? Saka kung dati, piso-piso lang, ngayon, 3 piso na, 5 piso na. Nag-upgrade Dati nga, cup syrup lang Di ba? Para ka lang may ubo, tapos papalo up mo lang. Pag pumutok yung tama, papalo up mo lang ng beer. Ngayon, iba na yung game. Iba na yung style ngayon. Pag tumira, ang follow up niyan sa kalsada. Either mang-hold up, manggagahasa. So, nakakaperwisyo sa komunidad, sa barangay, sa Pilipinas. Hindi kasi nila magigets yan, actually. Kung di mo magigets yan, kung nakatira ka sa mga exclusive villages, na kung saan hindi makakapasok yung tao dahil may guardhouse. Totoo naman, kasi binabayaran mo sila monthly dues. Tama, di ba? Ngayon, kung nakatira ka sa mga depressed area, wag na tayo magbigay ng specific na lugar. Sa mga depressed area na kung saan talamak yung drugs, patay, putayari ka. Mangangamba ka every time na uuwi ka. So, dama mo. Sila, hindi nila dama. Ikaw, dama mo. Diba? Saka hindi lang yon. Hindi lang yon. Siyempre, hindi nila mararamdaman yan. Kasi wala sila sa posisyon na yun. Diba? Kumbaga, pag hindi ka naging biktima ng adik, hindi ka magagalit sa adik. Parang nag-i-exist lang sila na wala. Okay, diyan kayo, buhay nyo yan. Ito, buhay ko. Sirain nyo yung buhay nyo. Wala naman akong pake dyan. Mayaman ako. Nakatira ako sa exclusive village. Okay lang. Di ba? Pero pag ikaw naging biktima niyan, putya, baka sabihin ko sa inyo, kahit sino sa atin. Di ba? Wag naman sana. Pero kung kayo'y mabiktima ng adik, yung anak nyo, yung mahal nyo sa buhay, naku putya, baka ikaw pa number 1 na lumusob sa EDSA. Ganun Di ba? Kung kayo, ito, simple lang, kung believe talaga kayo, para doon sa mga talagang kung talagang believe kayo sa quality education ng Pilipinas, ba't di nyo i-enroll yung mga anak nyo sa pampublikong eskwelahan? Lord, ano lang yan ano lang yan? Baka mali rin ako, di ba? Baka mali din ako. Pero alam nyo yan di ba? Alam ng mga viewers ko to, matatalino to mga viewers ko. Parang, pa yan, kung believe ka, may nakita nga akong post Totoo to may nakita akong post. Hindi ko na na-save Sabi niya, pagka may cancer ka daw, pumunta ka ng Singapore. Kasi malaki yung chance na mabuhay ka. Ngayon, kung may cancer ka, wala kang pera, siyempre sa Pilipinas ka, naku, Diyos ko. Alam niyo naman yan. Diba? Kung gusto mo mabuhay at may pera ka lang din, diba? Sa ibang bansa ka magpagamot. Paano na lang kung wala kang pera? Paano lang kung hindi prioridad ng gobyernong ito yung edukasyon, at saka yung health? Yung report ni Cara David, about sa TB, tuberculosis, payat na payat
yung lalaki. Hindi, I'm sorry payat na payat yung lalaki na parang, alam mo yun, na malapit na, 'di ba? Pero ang nakakapagtaka at ang nakakaawa at ang nakakapagtakang isipin, merong gamot ang TB. Pero siyempre sa mahihirap, parang real talk to, para sa mahihirap, parang parang pag nagkasakit ka ng mga ganyan, gastos lang yan. Parang hihintayin ka na lang madeds. Nakakalungkot yun, totoo yan, di ba? Alam nyo yan. Wala tayong, wag kayong alam natin yung mga ganyang kalakaran dito sa Pilipinas. Pagka may cancer ka na, puta, iiyakan ka na. Buhay ka pa. Na pwede namang kaso wala kang pera di ba? Wala kang pera, walang pera ang pamilya mo, mababaong kayo sa utang, yun ang nasa isip mo. Kaya ang nangyayari, parang tatanggapin mo na lang yung katotohanan. Kaya doon sa post na yun, parang pagka gusto mo mabuhay, may cancer ka, punta ka sa Singapore, doon ka magpagamot. Applicable lang yan sa may pera, sa mga mayayaman. Pero sa mga mahihirap, pare, pasensya na sa nag-post, hindi yan applicable. Lalong-lalo na sa gobyernong hindi prioridad ang edukasyon at ang health ng mamamayang Pilipino o ng sambayan nila, patay, wala na. Ano pa aasahan natin? Okay? Ano lang yan, Ano ko lang yan. Opinion ko lang dito. Opinion ko lang. Baka namamali din ako, pero putya. Alam natin yung realidad. Alam natin yung katotohanan dito sa Pilipinas. Nasa abroad man ito mga karamihan ng viewers ko o kayong viewers ko nandito sa Pilipinas. Putya, alam niya yan, di ba? Para alam niya yan. Hindi na kailangan, common knowledge yan, ika nga. Okay? Game. Ito ka pala. Ayon kay Mayor Baste Duterte, kaya galit ang mga oligarko kay FPPRD dahil ipinagbayad sila ng tax at kanilang mga utang. Totoo naman, nabalitaan nyo naman yan, yung Sapal at saka sa Maynilad, di ba? Nabalitaan nyo yan. Huwag nyo sabihin hindi. Ganun kalupit ang isang Roa Duterte. Hindi yan nakikisakay sa agos ng mga oligarko. Kung mali ka. Kung hindi ka nagbayad ng tax, magbayad ka. Bibigyan ka ng taning. Kung natatandaan nyo, nabalita yan, yung Sapal at saka yung sa Maynilad. Kung hindi, i-search na dyan sa Google. Kasi marami ako ipapanood sa mga, sa mga kayong ko-game. Yan ang sinasabi ko sa inyo Napapansin ba ninyo kung kailan gumagalaw ang Senado bilang impeachment court, kung kailan pinag-uusapan ng Senate leadership, kung kailan sinusukat ang political alliances inside the chamber, doon din nagsusulputan Kaso. ang sunod-sunod na allegations, complaints, investigations at legal offensives laban sa mga senador. Pakinggan nyo mga kayo pakinggan nyo. May marirealize nyo. Lunes, umugong ang balita ng isang Senate coup. The objective allegedly was simple: get 13 votes to remove Senate President Alan Peter Cayetano and install a new Senate President more aligned with Malacanang. Yes. Unang pangalan na lumutang, Francis Cheese Escudero. Pero nagkaroon umano ng problema. Cheese could not consolidate the yellow-pink bloc together with other voting factions. Kaya biglang nag-shift ang usapan kay Sherwin Gatchalian. But even that reportedly failed. Why? Because several senators allegedly feared that Gatchalian, while competent legislatively, might struggle steering an impeachment court being Siyempre. a non-lawyer, Yes. considering that impeachment trials are highly technical, constitutional proceedings requiring rulings on evidence, procedure, motions, subpoenas, contempt powers, and constitutional thresholds. And according to Senate whispers, several calls were allegedly made from Malacanang to senators pushing for leadership change. But the numbers allegedly did not materialize. Yan. At dito na nagiging political explosive ang lahat. Because after the failed leadership movement, sunod-sunod namang lumutang ang mga Yun. kaso, reklamo at controversies involving senators. Ngayon, si Senator Jinggoy Estrada ang nasa sentro ng panibagong political storm matapos irekomenda
ng DOJ sa Nakasuhan. Ombudsman ang paghahain umano ng plunder, graft, direct bribery at Grabe. corruption charges kaugnay ng flood control projects. Pero tandaan natin, rekomendasyon pa lamang ito. Hindi pa ito conviction, hindi pa ito Yes. final ruling, at hindi pa ito finding ng Sandigan Bayan. Sa batas, napakalayo pa ng pagitan ng allegation at guilt. Pero hindi rin maikakaila ang isang bagay. The timing Yun. is politically loud. Yun. Si Senator Escudero, nahaharap din sa complaints Mm. involving alleged flood control irregularities. Matapos iulat na humingi ng precautionary hold departure order ang ombudsman kaugnay ng plunder, graft at indirect bribery allegations. Si Senator Joel Villanueva, iniugnay rin sa malversation complaints involving flood control projects na iniendorso muli sa ombudsman. Si Senator Loren Legarda naman, nadadawit sa political noise dahil sa mga usapin involving the energy firms connected to her son, Congressman Leandro Leviste. Ang Villar siblings na sina Mark at Camille Villar humaharap din sa DOJ kaugnay ng SEC-related complaints involving alleged market manipulation and disclosure issues tied to family corporations. Si Senator Bongo nadadawit din sa public discussions matapos iugnay ng ilang reports ang pangalan niya sa contractors allegedly connected to flood control controversies. Allegations which he has publicly denied. Di ba? Maging si Senator Robin Padilla, hindi rin nakaligtas sa kontrobersya matapos madawit sa public discussion surrounding the Senate standoff involving Senator Bato de la Rosa and allegedly obstruction narratives kahit wala pang malinaw na formal case publicly confirmed against him. But here is the bigger question. Why is Malacanang allegedly so desperate to control the Senate leadership? Yan. Is it really just about the impeachment of Vice President Sara Duterte? Or has Malacanang already moved beyond impeachment and is now more concerned about controlling the Senate Blue Ribbon Committee? Yun. Because with a new Senate majority, independent from palace influence, there is growing fear that more cans of worms may be opened. Mga personalidad na dating umanong hindi man lang ipinatawag sa Blue Ribbon proceedings could now potentially be summoned. Possible whistleblowers may emerge. Yes. Former cabinet officials may be compelled to testify, like former Executive Secretary Lucas Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, the so-called 18 Marines, contractors, regional operators, DPWH insiders. At maraming nagtatanong, why were these personalities never aggressively pursued before? Yun. Was it caution, political accommodation, or fear? At dito, nagiging delikado ang lahat. Because in constitutional law, impeachment is sui generis. Unique ito. Political in nature but wrapped in constitutional process. Senator judges are expected to act independently, fearlessly, and free from intimidation or political leverage. Kaya kapag halos sabay-sabay ang legal offensives, investigations, at public allegations laban sa mga senador habang gumagalaw ang impeachment court at Senate leadership restructuring, natural lang na magtanong ang publiko, is justice moving naturally or is politics moving justice? Alam niyo Hindi ito na yung sagot absolution ng mga mentioned senators. Hindi ito pag-abandona sa accountability. This is just a warning against the dangerous appearance of selective timing. Because the moment prosecutions began to appear weaponized by politics, the credibility of both the justice system and the Senate itself begins to suffer. At sa isang demokrasya, perception matters almost as much as power. Di ba? Oh. Ang latest na sa issue na yan ng mga majority bloc ay si Senator Rodante Marcoleta. So siya ngayon yung binabato ng mga issue. Hindi na naisama kasi late na si Rodante Marcoleta, pero siya yung pinaka-latest na binabato
ng mga issue. So parang kinakasuhan, mga ganon. Intimidating di ba? Pagka senador ka, medyo mahina nila lang ka, baka maano ka dyan. Pero itong mga to, mga subok naman to. So syempre hindi yan papatinag dyan sa mga noise, sa mga ingay, na mga kaso-kaso na yan. Kasi nasa kanila yung leadership ngayon Takot na takot lang sila. Alam na natin to. Takot na takot lang talaga sila. Baka nga hindi sila takot sa impeachment yung sa trial. Ang ayaw nila talaga mangyari yung sa Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano na ang chairman. Same level lang din yan as Senator Rodante Marcoleta. Kasi pwede niya ipatawag yung mga hindi na ipatawag dati. Nakakapagtaka lang. Kayo naman, bilang Pilipino, yung sa mga nasa kabilang side, panoorin nyo yung kay Regal. Pucha, hindi ko alam kung anong level ng IQ pa ang kailangan ninyo. Napakalinaw naman. Ay, maraming salamat Ma'am Attorney na Regal. Malinaw yung sinasabi mo in layman's term. Naiintindihan Tagalog, naiintindihan ng bawat Pilipino. Sana. Baka mamaya kasi, Tagalog na nga, hindi pa maintindihan. Di ba? Hindi mahirap intindihin yung sinasabi ni Regal Talagang malinaw. Tagalog. Pucha, pagka hindi mo pa na-realize yan, ewan ko na lang. Talagang sobrang bias na yung pag-iisip mo. Hindi mo ba napapansin? Di ba? Yung mga nangyayari. Kasi tayo, alam naman natin yan Ang kawawa kasi yung mga talagang inosente na hindi nila ma-realize yung nangyayari o inosente sila, ayaw nila makita kasi natapalan sila ng pera o ayaw nilang intindihin kasi sa sobrang idolo nila sa kabila. Ano man yung dahilan nyo, lalabas at lalabas pa rin yung katotohanan Diba? Tingnan nyo yung dollar ngayon. Kung magkano? 61 point something. Pag umabot ng 62 yan, ewan ko na lang. Puta, baka hindi nyo pa maisip. Kasi every time na magpo-post ako sa Facebook, sa aking mga social media, ang daming nagko-komento na alam mong hindi nila alam kung ano yung nangyayari at hindi nila alam kung sino talaga yung papanigan nila. So sila, basta makapag-comment lang na against dun sa post ko, kahit talaga hindi naman talaga, malalaman mo na hindi talaga nila nagigets at mababaw talaga yung pangunawa nila at hindi nila naiintindihan, ayaw nilang intindihin o talagang idol lang nila talaga sa kabila. Hindi ko alam. Pero talagang sobrang dami pa din ng inosente na walang alam sa batas, ayaw intindihin, ayaw makisalo. Lagi ko sinasabi dito yan Pero kasi parte tayo ng gobyerno ng Pilipinas Lahat tayo may boses. Lahat tayo pwede makialam kasi lahat tayo parte niyan. Hindi mabubuo ang gobyerno ng Pilipinas pagka walang tao. Kasi parte na tayo nun. Whether we like it or not, whether ayaw mo man makihalubilo kasi nai-stress ka o gusto mo makihalubilo dahil may pakialam ka sa Pilipino, sa bayan, sa gobyerno natin, you still a part of it, di ba? Talagang ayaw mo man o sa gusto mo man, doon ka na sa tama, di ba? The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. Diba? The fact na nasasabi ni President Donald Trump yan, alam nila Alam nila. They knew it. Marahil sa atin, questionable pa rin. Pero sa kanila, malinaw yan. Alam nila yan. Kaya ayaw nilang isi-surrender yung sovereignty. Sinabi na ni Donald Trump yan Kaya nga ang issue rito, it's not about Duterte. It's not about Tatay Digong. It's not about Bato de la Rosa. Ang issue kasi, it's sovereignty issue Ang issue ngayon is constitutional processes Di ba? Yung due process, yung local courts natin,
compared to ICC. Yan ang malinaw. Yan ang malinaw na dapat natin intindihin, dapat natin i-absorb. Kung sila nakikialam na at gusto nila nang tibagin. Actually, gusto ngang makipag-collaborate ni Donald Trump ang US sa China para kalabanin lang ang ICC. Ramdam nila eh. Kasi nagawa na sa dating presidente ng Pilipinas eh. Baka kayang gawin din sa kanila. So ayaw nilang isurrender yung sovereignty nila. And I think hindi nila magagalaw ang China dyan. China talagang ano yan, firm yan. Firm din naman ng US. Yun nga lang, medyo parang parang ngayon lang sila lumabas sa tagal di ba? Although meron naman rumors dati na gusto nilang mangialam, pero ngayon, parang gusto nilang tibagin talaga yung ICC. Hindi ko maintindihan lang talaga kung bakit talaga mayroong ICC, di ba? Kung tutuusin, dapat doon na sa korte nyo, sa local, di ba? Kung sa Pilipinas ka nagkasala, sa Pilipinas ka humarap. Kung sa Amerika, mga taga-American, sa China man, dapat doon sila lumakal sa mga local courts nila, hindi sa mga international court na yan. Kaya tama lang yung ginagawa ni President Donald Trump. At baka sakali may magawa siya para mapauwi pa si Tatay Digong sa Pilipinas, makasama niya yung pamilya niya ng malakas. Ito na lang Ito na lang Puta, 80 years old. Ginawa niyo pa yan sa 80. Huwag na sa Oo, yung batas, sige, sabihin na natin, yung batas, walang pinipiling edad. Tama naman Tama naman. Yung batas, kahit saan man, I believe, walang pinipiling edad, gender, o ano man. Pero para gawin niyo yan sa isang 80 years old, may yan tutuusin, konsiderasyon naman. 'Di ba? Consideration naman. Alam ko naman na hindi pa convicted yung taong yan. Kumbaga gumugulong parang, pero parang gawin nyo yan sa isang 80, i-extract nyo sa lokal na bansa niya, tapos dalhin nyo dyan, tapos ikulong nyo dyan, litisin nyo dyan sa isang... Kahit sa tatay nyo gawin yan, putya, hindi kayo papayag Di ba? Kahit yung mga judges sa ICC, sa tatay nyo gawin yan, hindi kayo papayag. Okay, pagpatayang kayo. Di ba? Pero eto nga, tinanggap. Tatay Digong, tinanggap Kahit nga dyan siya mamatay, wag naman sana. Pero alam ko, tanggap ng pamilya Di ba? Kung yun talaga ang kapalaran ng isang Tatay Digong, sino tayo para pigilan yan? Pero ganun pa man, malaking gulo yan pagka dyan inabutan yan. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Pag dyan inabutan si Tatay Digong, puta, ewan ko na lang, bahala kayo. Pero malaking gulo yan dito sa Pilipinas. Maraming salamat mga kayon, issue ng bayan na ating pag-usapan.